Sino po rito nangangarap na isang araw, yung pamilya mo, ikaw mismo, hindi ka na nai-stress pagdating sa pera? Sino rito pangarap yon na isang araw makita mo yung pamilya mo, nandoon ka na sa point ng buhay mo na kung saan ito yung sitwasyon na mayroon ka ng tinatawag na financial freedom. Alam niyo po, kung meron man tayong isa sa mga pinaka pangarap na maranasan sa ating buhay, ito yung bagay na yon. Na pagdating doon sa pera, pagdating doon sa aspetong pinansyal, hindi na struggle ang pamilya mo. Hindi ka na struggle. Alam niyo po, isa sa mga pinakamatinding challenge ng maraming tao, lalo na siguro ng mga nanay o maging ng mga tatay, yung mga breadwinners sa loob ng pamilya, kung paano pagkakasyahin yung dumarating na pera. Lalo na doon sa mga panahon na parang hindi na makaabot o hindi na makahabol yung kinikita mo doon sa pagtaas ng bilihin. Napansin nyo, ang taas-taas o ang bilis ng inflation, halos hindi na makahabol yung kinikita ng maraming mga tao. Alam niyo po, gaya ng aking nabanggit before, doon sa mga nakaraang panahon, sa loob ng pamilya, isa lang yung naghahanap buhay pero na itatawid yung buong pamilya. Pero ngayon, pansinin nyo, naghahanap buhay na yung asawa, naghahanap buhay na yung lalaki, yung babae, may mga anak pang naghahanap buhay, pero at the end of the day, parang wala pa rin naiipon. Alam niyo po, napakalaking challenge sa panahon na to kung paano pagkakasyahin yung ating pong mga kinikita, yung mga dumarating na finances sa loob ng pamilya. At alam niyo po, napakalaking challenge kaakibat na nun, yung kung papaano mo pagkakasyahin yung financial needs doon sa maliit na resources. Alam niyo po, sino rito naranasan na yon? Yung bang hindi mo alam kung paano mapagkakasyahin yung hawak mong pera. Paano mapagkakasyahin doon sa renta, pagkakasyahin sa pagkain, pagkakasyahin sa pangpaaral ng mga anak. Alam niyo po, isa yon sa mga pinakamalaking challenge na meron ang maraming mga tao. Yung tipong hindi mo alam kung saan ka pahuhugot. Yung nakuha mo na lahat, sino rito naranasan yung manghiram? Yung nahiraman mo na, yung pwede mong hiraman, yung nautangan mo na yung pwede mong mautangan, pero at the end of the day, kulang pa rin. Alam niyo po, maraming mga tao parang nakikipaghabulan sa kung paano magbabudget ng pera nila. Maraming mga nanay, ito yung kanilang karanasan. Alam niyo po, maaaring sabi nga, nandoon tayo sa ating sitwasyon na hindi mo alam kung paano mo gagawin o paano mo isa-settle yung mga dapat mong settle financially. Yung bang ang laki-laki ng problema mo financially, pero ang liit-liit ng resources mo. Sino po rito na-experience na yon na hindi ka pa sumusweldo pero alam mo kulang na yung sweldo mo? Hindi pa dumarating yung payout pero alam mo kulang na yon. Alam niyo po, maraming mga tao, ito yung kanilang experience sa kanilang buhay na hindi pa dumarating yung sweldo pero alam niya kulang na. Hindi pa dumarating yung sweldo pero naipangutang na niya. Alam niyo po, maraming mga tao, isa sa mga pinakamalaking challenge na hinaharap nila sa buhay, yung bang ang liit-liit ng available resources, pero ang laki-laki ng pangangailangan. Alam niyo po, kung hindi man tayo humaharap doon sa ganong sitwasyon, pwedeng in the future, aranasan natin yung mga ganong klase ng challenges sa ating buhay. Yung bang ang laki-laki ng pangangailangan pero ang liit ng resources na nasa sayo. At ito ang matindi rito. Pag ang isang tao nalalagay tayo doon sa ganong klase ng sitwasyon, tatlong bagay yung posibleng mabigyan mo ng focus eh. Unang-una, yung ma-focus ka sa sarili mo o ma-focus ka sa Diyos. Sino rito aminado? At some point ng buhay mo na parang ang bigat ng pinagdaraanan mo, mayroong temptation na ma-focus ka doon sa sarili mo o ma-focus ka sa Diyos. Alam niyo po, yung kwento dito sa ating pong passage for this afternoon, dito sa John chapter 6, verses 1 to 15,
Sino pamilyar dito? Doon sa pagpapakain ng Panginoon ng 5,000 mga lalaki, doon sa pamamagitan lang ng 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay. Alam niyo po, iyon yung isa sa mga pinaka-significant na halimbawa na yung resources, pero pinagkasya ng Panginoon. At hindi lang basta pinagkasya ng Panginoon, sobra-sobra pa. Pagkatapos nung eksena na yon, nakita nila kung paano pinasobrahan pa ng Panginoon yung kanilang resources. Alam niyo po, unang-una na pwede nating maging focus, pag nandoon tayo sa sitwasyon na parang ang laki ng pangangailangan pero ang liit ng hawak na meron tayo, pwede kang ma-focus sa sarili mo o ma-focus ka sa Diyos. Alam niyo po, at ito ang totoo, it was so dangerous na sa panahong ang laki-laki ng problema mo, lalo na sa pera, limited ang resources mo, ma-focus ka sa sarili mo. Why? Simple lang. Yung anumang kaya mong gawin, tandaan nyo po, limitado lang. Totoo ba yan? Lahat ng pwede mong gawin, darating at darating ka dun sa point ng realization na limitado lang siya. Anumang pilit mong mangyari, pag di pinapangyari ni Lord, hindi rin naman mangyayari. Totoo ba yan? Kahit na anong pilit mo pa, kahit pilitin mo pa ang Diyos, pag ayaw ng Diyos, hindi rin naman mangyayari. Hindi lang sa tayo ay limitado, kung hindi, ang Diyos pa rin ang magpapasya kung papayagan niya o hindi ang isang bagay sa buhay mo. At anumang sikap mong ilagay o ibigay ang lahat-lahat, pag wala ang Panginoon, wala pa rin eh. Napansin niyo yan? Kasi nga ito ang totoo. Sa buhay ng tao, lagi niyong tatandaan, pag hindi sinamahan ng Panginoon, yung area na yun ng buhay mo, kahit anong galing mo, walang mangyayari doon. Kahit anong sikap mo, walang mangyayari doon. Ikalawa, na pwedeng maging focus natin, yung ma-focus tayo doon sa paghinto o pagpapatuloy. Sino rito aminado? Nakakapagod ang mamroblema. Totoo. Sino haranas na ng problema? Kahit nakabataan ka, kahit na ikaw ay young pro, kahit na ikaw ay nasa middle age o may edad na, walang exempted sa problema. At hindi siya basta problema lang, madalas, pagdating doon sa usapin ng problema sa pera, mas nakakapagod siya. Totoo ba yan? Nakakapagod mag-isip kung paano mo sosolusyonan yung mga problemang pinagdaraanan mo sa pera. Alam niyo po, pag nandoon tayo sa point na yun ng ating buhay, na ang laki ng pangangailangan pero napakalimitado ang resources na meron ka, pwede kang ma-focus sa paghinto o magpapatuloy ka. Alam niyo po, when you choose to stop, hindi lang naman ikaw ang hihinto eh. Tandaan niyo po, pag pinili mong huminto dahil napagod ka na sa nakikita mong sitwasyon, yung ang laki-laki ng problema pero kukonti yung hawak mo, hihinto lang o hindi lang yung ikaw mismo ang hihinto, maging yung mga possibilities sa buhay mo hihinto. Tandaan niyo po, hanggat hindi ka humihinto sa gitna ng isang problema, malaki ang possibility na makita mo yung tamang solusyon sa problema na meron ka. Pero once na huminto ka na, mawawala yung possibilities na yan. At hindi lang yung possibilities, ang pwedeng huminto, paghinto mo, pag napagod ka na. Maging yung mga opportunities, pwedeng huminto rin. Alam niyo po, kahit na nakakapagod o kahit na mabigat ang isang problema na meron ka, pero hanggat nagpapatuloy ka, hindi nauubos ang possibility na isang araw ma-encounter mo yung solusyon ng Diyos sa problema mo. Na isang araw, ma-encounter mo yung opportunity na inihanda ng Diyos para matawid mo yung problema na meron ka. And at the same time, tandaan nyo po, pagka tayo, mas pinili natin na huminto sa gitna ng matinding problema, ulangan, na ang laki-laki ng pangangailangan pero ang resources kokonti, hindi lang yung possibilities, hindi lang yung opportunities, maging yung chance na mag-grow ka doon sa panahon na yun ng buhay mo, hihinto rin. Sino naniniwala? Yung mga panahon na tayo ay nabibigatan, yung mga panahon na sobrang liit ng resources na mayroon tayo sa kabilang malaki ang pangangailangan,
isa rin itong pagkakataon para mag-grow tayo as a person na mula doon sa sitwasyon na yan, mas lalalim ka bilang tao. Na kung dati, parang ang dali-dali mong sumuko, pero dahil hindi ka minto, mas pinili mo magpatuloy, mas nag-grow ka as a person. Katlo, na pwede nating maging, alam niyo po, pwede kang ma-focus sa problema o dun sa potential na dala ng problema. Alam niyo po, pag sa problema ka na-focus, ang posibleng maging impact nito sa iyo, mapupuno ka ng bitterness sa puso mo. Yung bang mapupuno ka ng paninisi sa ibang tao at sa sarili mo. Totoo po ba? May mga tao na sa gitna ng matinding problema sa buhay, ang nagiging resulta nito sa kanila, kung hindi yung sarili nila ang sinisi nila, yung mga tao sa paligid nila. Pwede kang mapuno ng bitterness kapag ka na-focus ka sa problema at hindi doon sa potential na dala ng problema. At pwede ka rin namang ma-focus o pwede rin naman ang maging resulta nito yung kawalan ng pag-asa sa puso. Totoo po ba? Potential na mawalan ka ng, pwedeng mawalan ka ng pag-asa sa puso mo pag ang nakikita mo ang laki ng pangangailangan pero walang kukonti yung hawak mo. And at the same time, pwede kang mapuno ng regrets eh. Yung ang dami mong pwedeng panghinayangan dahil nandoon ka sa problema na yan. Alam niyo po, may mga tao na dahil hindi nila nakita yung potential na dala ng problema, ang naging focus nila yung problema, ang nangyari, sa halip na sila ay mapuno ng pasalamat, napupuno ng regrets, napupuno ng pagsisisi, hindi lang ng paninisi sa sarili at sa ibang tao, maging ng pagsisisi at panghihinayang. Pero tandaan nyo po, once na na-focus ka doon sa potential, ang laki ng chance na matuto ka doon sa karanasan na meron ka, doon sa problema na meron ka. Gaya po ng isang bata doon sa passage natin, dito sa hapong ito, ang problema that time, ang daming taong sumusunod sa Panginoon. According doon sa passage na meron tayo, 5,000 yung mga kalalakihan doon eh. At nasa ilang na lugar. Ang sabi doon, hindi simple yung lugar na kinalalagyan nila. Parang napakahirap para humanap ng pagkain para doon sa ganong karaming mga tao. Ang available resources that time, 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Now, kung ikaw yung nasa sitwasyon nila, paano ka kaya magre-respond? Alam niyo po, yung kwento na ito sa Biblia, nagpakita kung paano magre-respond ang maraming mga tao sa gitna ng matinding pangangailangan at may maliit na resources. Paano ba tayo nagre-respond kapag ka nandoon tayo sa sitwasyon na yan? Na sabay-sabay yung bayarin mo, sabay-sabay yung gastusin mo, pero alam mo, hindi sapat yung hawak mo. Alam niyo po, isa to sa mga malinaw na halimbawa ng respond o pagre-respond ng maraming mga tao sa gitna ng mga matitinding kakulangan, matitinding pangangailangan, pero maliit ang resources. Alam niyo po, unang-unang pwedeng ma-rebuild pag nandoon ka sa sitwasyon na yan, yung kahinaan mo bilang tao. Totoo ba yan? Pwedeng ma-rebuild yung kahinaan mo bilang tao pag ikaw yung nandoon sa sitwasyon na ang laki ng pangangailangan pero kokonti yung resources na meron ka. In the midst of big problem and limited resources, isa sa mga lumalabas sa atin yung mga weaknesses na meron tayo. Sometimes, yung emotion natin kumakawala. Sino aminado? Minsan, sa gitna ng matinding problema, kumakawala yung emotion mo. Plus, ang tinatamaan nung wala mong emotion, yung asawa mo. Totoo ba yan? Yung mga taong pinakamalalapit sa atin, madalas sila yung tinatamaan. Kaya nga ito po yung napaka-irony
ng aming pamilya o sitwasyon sa loob ng pamilya, sometimes yung pinakamagandang bahagi ng pagkatao natin na ibibigay natin doon sa tagalabas. At yung pinakamagaspang naman na bahagi ng pagkatao natin, madalas doon natin binibigay. Minsan, doon sa mga sitwasyon na gaya ng meron tayo, sobrang laki ng pangangailangan, ang liit ng resources, kumakawala yung ating emotion, we get out of control. At madalas, ang sa pagsunod natin sa Panginoon, ginagawa ba natin ito dahil alam natin may pagpapagaling ang Panginoon? At the same time, because of feeding, dahil doon sa pagpapakain ng Panginoon. Tatlong dahilan bakit yung mga tao sa panahon nila sumusunod sa Panginoon. Dahil doon sa sign and wonders, sa mga himala na ginagawa ng Panginoon, dahil doon sa pagpapagaling ng Panginoon, and at the same time, dahil doon sa pagpapakain ng Panginoon. Alam niyo po, ito yung isa sa mga bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon na dapat maging tama ang motibo natin sa pagsunod sa Panginoon. Yung bang sa pagsunod natin sa Panginoon, tama yung puso natin. Hindi lang dahil alam natin na naghihimala ang Panginoon. Hindi lang dahil alam natin nagpapagaling ang Panginoon. Hindi lang dahil alam natin nagpapakain ang Panginoon. Dapat tama ang motibo natin. Kasi nga, yun yung isang bagay na kung saan pwedeng maging resulta, pwedeng matest ang motibo mo sa pagsunod sa Panginoon. And another thing, our faith were tested. Alam niyo po, sa gitna ng mga matitinding problema, lalo na sa pera, pwedeng matest ang pananampalataya mo. Totoo ba yan? Pwedeng matest yung pananampalataya natin sa gitna ng matinding problema na ang laki-laki ng babayaran mo, pero ang liit-liit ng hawak mo. Alam niyo po, sino rito, pag nandoon ka sa ganong sitwasyon ng buhay mo, una mong naiisip mangutang. Totoo ba yan? Sino aminado? Dumarating tayo doon sa point ng ating buhay. Kapag ka nandiyan na sabay-sabay yung mga billings na meron tayo sa kuryente, sino rito masaya sa bill ng kuryente nila ngayon? Di ba? Parang sabi ng isang netizen, kailangan natin kumayod araw-araw kasi meron tayong sinusuportahan na kumpanya ng kuryente. Kasi nga minsan, halos yung pangkain na lang ng mga tao doon pa napupunta. Pang-aral ng mga anak sa sobrang taas. At least, kahit doon man lang, nanguna tayo, ang Pilipinas, sa Southeast Asia, isa sa mga pinakamataasang singil ng kuryente. Alam niyo po, again, pag nandoon tayo sa ganong sitwasyon ng ating buhay, our faith will be tested. Pwede talagang matest yung ating pananampalataya. And at the same time, again, may mga pagkakataon na kapag nandoon ka, ang pwede mong maisip mangutang agad. Lalo na ngayon, ang daling sa mga apps. Sinaminado, ang dali sa mga apps ngayon. Pagka kulang ka, pupunta ka lang doon sa apps. Punta ka lang sa Maribank, punta ka lang sa SPay Later,
Pupunta ka lang sa GCash, sa GGives, ang dali-dali. Alam niyo po, again, ito yung pinapakita sa atin na reality ng buhay. Si Philip dito sa verse 5, tinanong siya ni Lord, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ng mga taong ito? Ang sabi ng Panginoon doon sa verse 5, alam niyo po, sa totoo lang, this is not a question of information. God knows everything. Totoo po ba yan? Alam naman ng Diyos ang lahat eh. This is a teachable moment. Ito yung isa sa mga moment na merong tinuturo ang Panginoon pero na-miss ng maraming mga disciples. Kasi nga, una si Philip, mula po siya doon sa bayan ng Bethesda eh. Napakalapit lang nito doon sa bayan kung saan sila naroroon. Ibig sabihin, familiar siya doon sa kinalalagyan nila. Alam na alam ni Philip yung kanilang kinalalagyang lugar kasi nga, adjacent lang to doon sa kanilang bayan kung saan siya lumaki, kung saan siya pamilyar. So ang nasa isip niya, nagtatanong si Lord ng lugar. But ang totoo, gusto lang i-challenge ni Lord yung faith at expectation niya. Iyon yung gustong ipakita rito ng Panginoon. Hindi nagtatanong ng lugar ang Panginoon kasi alam naman niya ang lahat ng bagay. Ang gusto niya, i-test or i-challenge yung faith at expectation nito. Kasi nga, tandaan niyo po, lalo na sa kanilang panahon, yung mga Jewish teacher, karaniwan na sa kanila na tinetest yung mga disciples nila. At ito, si Philip ay disciple ng ating Panginoon. So, ang gusto ng Panginoon, He wanted to see His disciple to see and think beyond what they thought. Meaning, hanggat may doubt sa faith mo, hindi mo talaga lubusang masasabi na kilala mo ang Diyos. Sa panahon na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad at nagdududa ka sa kayang gawin ng Panginoon, baka kulang pa yung totoong pagkakilala mo sa Diyos. Sa panahon na patong-patong yung bayarin mo at wala kang hawak at nagdududa ka sa kayang gawin ng Diyos, baka kulang pa ang totoong pagkakilala mo sa Diyos. Si Philip, alam niyo po, again, hindi nagtatanong ang Panginoon ng lugar eh. Hindi siya nagtatanong ng impormasyon, kundi challenge niya yung expectation at yung faith ni Philip. The same concept sa maraming pagkakataon ng buhay mo. Maaaring nandoon ka sa sitwasyon na yon, pero tandaan mo, ang Panginoon, ang iniintay niya sa iyo, yung kung paano ka mag-isip, paano ka umasa sa kayang gawin ng Diyos. Yung beyond dun sa kaya mong isipin, kaya mong panampalatayanan na kayang gawin ng Diyos. So another thing, ano yung pwedeng ma-rebuild during the time na ang laki-laki ng pangailangan pero ng resources, our negativity were highlighted. Totoo ba isa sa pwedeng mangibabaw sa atin, sa isip, sa puso natin, yung negatibong pag-iisip, negatibong puso sa gitna ng isang matinding problema. Alam niyo po, ang isa sa mga masakit, kapag ka napupuno tayo ng negativity sa gitna ng isang matinding problema, sa lahat ng makikita mong solusyon, may makikita kang problema. Totoo ba yan? Pag ang puso mo punong-puno ng negativity, kahit na may solusyon na sa harap mo, may makikita ka pa rin problema sa solusyon na yon. Kahit na meron ka nang nakikita na solusyon, may makikita ka pa rin na depekto. At kahit na meron ka nang nakikitang solusyon sa harap mo, may makikita ka pa rin na hirap dun sa solusyon na yon. Si Philip, ang pananaw niya, sabi niya, Lord, kahit na ganito karami, 200 na denaryo yung ating biling tinapay, hindi siya kakasya. So, ibig sabihin pala,
kahit pala magbigay ang Panginoon para sa kanya, kulang pa rin. What about us? Pag ba nagbibigay na ng solusyon ng Panginoon sa atin, ang tingin natin kulang pa rin ang kayang gawin ng Diyos. Sometimes, may mga binibigay na solusyon ng Panginoon sa atin na hindi sakto doon sa kailangan mo, hindi para pag-isipin ka pa rin ng Panginoon, kundi para i-test ang puso mo na naniniwala ka ba na mula dyan, kayang kumpletuhin ng Diyos yung kailangan mo. Alam niyo po, again, si Philip, ang tingin niya kahit mag-provide ng pera si Lord, hindi pa rin ito magkakasya. Sometimes, dahil dun sa negativity na meron tayo, may binibigay ng solusyon ng Diyos sa harap mo, hindi ka pa rin naniniwala na kayang bigyan ng Diyos ng solusyon yung problema mo. Sometimes, dahil dun sa negativity ng ating puso, ng ating isipan, minsan, nasa harap na tayo ng pintuan ng solusyon, hindi pa natin makita yung pintuan. At the same time, mas pinipili na lang natin na sumuko. Tandaan niyo po, ang bottom line ng lahat ng negativity sa isang tao na napopokus doon sa human means, doon sa kakayanan ng tao, ang magiging focus lang niya yung magagawa niya, yung magagawa ng mga tao sa paligid niya. But again, in all condition, in all situation, especially sa gitna ng malaking problema, limitadong resources, pero ang laki ng pangangailangan, tandaan niyo po, mas kailangan mong umiwas sa human means. Doon sa magagawa ng tao, mas kailangan mo na bigyang focus yung magagawa ng Diyos. Sa panahong hindi mo na alam kung saan ka pakukuha ng pambayad mo, pampaaral sa mga anak mo, doon sa mga gusto mo, doon sa mga kailangan mong bayaran, mas dapat kang mag-focus sa kayang gawin ng Diyos. Now, ang tanong, paano nga ba dapat mag-response ang isang tao sa gitna ng mga limitadong resources at malaking pangangailangan? Alam niyo po, when the problem is too big and the resources is limited, bring it to Jesus. Alam niyo po, doon sa verse 8 and 9, sa tingin niyo, aksidente ba yun na yung sa dinami-dami ng mga tao doon, may isang bata na may dalang tinapay, 5 piraso at 2 pirasong isda, dinala niya yon sa Panginoon. Alam niyo po, hindi siya aksidente. Bahagi ito ng malalim na pagpapatunay na sa gitna ng isang malaking problema sa kakulangan, kayang baliktarin ng Diyos ang sitwasyon. What about us? Pag nandoon ka ba sa gitna, na patong-patong yung bayarin mo, saan mo ba dinadala to? Dinadala mo ba sa kaibigan mo? Dinadala mo ba sa mga tao sa paligid mo? Dinadala mo ba ito doon sa mauutangan mo? Or dinadala mo muna sa Panginoon yung sitwasyon mo? Alam niyo po, again, this is not an accident na mula doon sa malaking problema at limitadong resources, kayang baliktarin ng Diyos ang sitwasyon mo. That's why, when problem is too big and the resources is limited, dapat unang-unang respond natin, dali natin ito sa kamay ng Diyos. Alam niyo po, kung ang sitwasyon mo ngayon, nakapila yung bayarin mo. Kung ang sitwasyon mo ngayon, hindi mo na alam kung ano pa yung solusyon sa problema mo, lalo na sa pera, tandaan niyo po, kung meron ka mang pinakamagandang magagawa, dalhin nito sa Panginoon. Ano mang natira sa'yo, no matter how limited it is, bring it to Jesus and let Jesus multiply it miraculously. Hayaan mong ang Diyos ang magparami nito.
Let Jesus settle it. Kasi tandaan niyo po, kung meron mang tayong dapat unang hanaping solusyon, solusyon muna ng Panginoon bago solusyon natin. Kung meron man tayong dapat unang hanaping solusyon, solusyon muna ng Panginoon bago solusyon ng mga tao sa paligid natin. Besides, siya lang naman talaga ang may kakayanang gumawa ng mga bagay na beyond doon sa kaya mong isipin at kaya mong gawin. Yung hindi mo kayang gawin ng Diyos yun sa aspetong pinansyal mo. Yung hindi kayang gawin ng mga tao sa paligid mo, kayang gawin yun ng Diyos sa buhay mo. And another thing na dapat at tamang respond natin, when the problem is too big and the resources is limited, sit down and let Jesus comfort be upon you. Sino po naniniwala? When you come before God, hindi lang niya imumultiply yung resources, limited resources na meron ka, kung hindi, bibigyan ka rin ng Diyos ng kapahingahan. Again, sino po naniniwala? Gaya nung aking nabanggit kanina, nakakapagod mamroblema, lalo na sa pera. Nakakapagod yung ang dami-dami mong kailangang isettle, pero wala kang hawak na pera. Alam niyo po si Lord, first thing na gagawin niya, pag dinala mo sa Kanya, yung limited resources mo, pauupuin ka niya, papapayapain muna ng Diyos ang puso mo. Kasi nga, alam ng Diyos na hindi ka lang namumroblema eh. Pag nadudoon ka sa sitwasyon na yon, ang puso mo, walang kapayapaan. Punong-puno ng bigat. Alam niyo po, sobrang nakakapagod yung malagay doon sa ganong sitwasyon. Sobrang nakakapaghabag ng kalooban yung nandoon ka sa ganong sitwasyon. Kaya nga nung sabihin ni Lord na paupuin niyo sila, this point towards Jesus as the good shepherd, caring for His sheep. Ang ibig sabihin dito, nung verse 10, hindi lang ito basta pagpapaupo ng Panginoon doon sa mga tao. Ipinapakita rito ang Panginoon bilang mabuting pastol na nag-iingat sa kanyang mga tupa. So ibig sabihin, alam na alam ng Diyos yung krisis na dinadaanan nila. That time, ang Israel po ay sakop ng imperyo ng Roma, maraming nagugutom, marami yung mga oppressed sa maraming aspeto ng buhay. Kaya nga, ang Panginoon, nung sinabi na paupuin yung mga tao dyan, hindi lang ito basta pagpapaupo physically, kundi ang gusto ng Panginoon, maranasan nila na eto siya bilang Diyos, hindi lang kayo pakakainin, kundi pagpapahingahin pa rin kayo. God will not just provide sa lahat ng pangangailangan mo. Pagpapahingahin ka rin ng Diyos doon sa mga panahon na pagod ka sa pag-iisip sa problema mo. Yung hindi kayang ibigay na kapahingahan ng tao, ibibigay ng Diyos para sa iyo. At ito po ang matindi. Hindi lang niya pagpapahingahin yung napapagod mong puso. He will offer you a moment to take rest, to be comforted. Alam niyo po, pinakamatindi ron, yung bang bibigyan ka ng panibagong pagkakataon ng Diyos na magsimula uli. Mula doon sa kapahingahan, mula doon sa nakakapagod na sitwasyon, bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na magsimula uli. At pag binibigyan tayo, tandaan niyo po, pag binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon para makapagsimula muli, ibig sabihin nun, binibigyan ka ng chance ng Diyos na mag-reflect. Saan ka nagkamali na aspeto ng journey mo, bakit ka humantong sa ganong sitwasyon na punong-puno ka ng problema sa pera at ang liit ng resources mo. Alam niyo po,
Ang galing ng Diyos na hindi niya tinatapos yung pagkakataon na binibigay sa atin. He is not just offering comfort, rest. The Lord is also offering you a fresh new beginning. And finally, when the problem is too big and the resources is limited, give thanks and let Jesus take the lead. Sa verse 11 po, dalawa yung ibig sabihin nito ng pagpapasalamat sa Panginoon. Una, gratitude is our chief response to show our faith, our sincerity, and our reliable to the Lord. Yung pagiging mapagpasalamat sa Diyos, tandaan nyo po, despite nung sitwasyon mo na patong-patong yung bayarin mo, ang liit-liit ng resources mo, pagpapakita ito na ng pananampalataya, katapatan, at pagdepende sa Diyos. Ikalawa, giving thanks on this passage means this was the duty of the family patriarchs. Alam niyo po, sa kanilang kultura, ang pagpapasalamat ay ginagawa ng head of the family. On this passage, sabi ng Panginoon, itinaas niya at pinagpasalamat niya yung mga biyaya na yon. So in the spiritual aspect, it signifies that Christ should take the lead on your journey. Na para nang sa ganon, pagdating ng sitwasyon, ang laki ng problema at limitado ang resources mo, Christ will immediately take charge. And most of all, when Christ is in the lead, isang araw makikita mo, mararanasan mo ang mahimalang sitwasyon o imposibleng sitwasyon para sa iyo ng Panginoon. Isang araw mapapatunayan mo, hindi lang kwento ang mga himala ng Diyos. At isang araw, ikaw mismo magpapasalamat dahil pinagtagumpay ka ng Diyos sa malaking hamon na meron ka sa buhay mo. Sino po rito naniniwala? Isang araw, ikaw naman yung magpapasalamat sa Diyos. Lord, salamat dahil kami naman yung inahon mo sa hirap. Sino rito naniniwala? Isang araw, ikaw naman ang magpapasalamat na binigyan ka ng bagong bahay ng Diyos. Yung isang komportable na hindi ka na matatakot na pagdating ng bagyuhan, pagdating ng bahaan, hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung mga gamit mo, hindi mo alam kung saan ka matutulog. Maniwala ka isang araw, ikaw naman ang magpapasalamat, binigyan ka ng Diyos ng komportableng bahay. At maniwala ka isang araw, ikaw naman ang magpapasalamat dahil yung mga anak mo, stable na ang kanilang buhay. Isang araw, ikaw naman yung magpapasalamat. Maniwala ka na hindi ka na nangangailangan. Ikaw na yung tumutulong sa nangangailangan. Maniwala ka isang araw, darating ka doon sa point ng buhay mo. Ala na lang yung mga panahon na gipit ang pamilya mo. Ala-ala na lang ng nakaraan yung mga panahon na patong-patong yung bayarin at wala kang pambayad. Maniwala ka, isang araw, ipagpasalamat mo sa Diyos na itinawid ka ng Diyos sa point na yon, sa season na yon ng buhay mo. I believe that this afternoon, lahat tayo kinausap ng Diyos. Iba't iba yung level ng pangangailangan na meron tayo. Pero tandaan niyo po, may iisang Diyos na kayang tugunan lahat ng pangangailangan na meron tayo. So let us pray. Panginoon, sa hapong to, pinabalik ko po sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba. Lord, this afternoon, I declare, Panginoon, na wala ng pamilya na naririto sa physical service, sa online service, Panginoon, ang makakaranas ng matinding kagipitan, Panginoon. Lord, sa halip, babaliktarin mo po ang sitwasyon nila, Panginoon.
mula doon sa matinding pangangailangan, dadalhin mo sila doon sa matinding pagpapala ng kanilang buhay, na sila naman ang tutulong sa maraming mga tao sa paligid nila, na sila naman ang magbibigay, Panginoon, doon sa mga nangangailangan. Lord, I declare that this afternoon, Panginoon, marami kang tinatapos na cycle ng poverty sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat generation, Panginoon. Lord, magsisimula sa kanilang generation ngayon, Panginoon, ang isang generation na sobra-sobra sa kailangan nila ang ibubuhos mo na pagpapala, Panginoon. Lord, I declare na ngayong hapong ito, tapos na ang generation, Panginoon, na punong-puno ng kahirapan, kakulangan at kagipitan sa bawat pamilya na naririto, Panginoon. Lord, at sinisil ko po ito in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat. God bless you.